Hindi siya tatagal dyan. Kung nakita mo, kita nyo, parang may nakakabit na may mga parang nakapanibago guys, ano. Tahimik. Kung sa ibang bansa to, sa mga Middle East, humid ang tawag dito. Wala man lang hangin-hangin. Yung punong kahoy hindi man lang gumagalaw, no. Walang movement. Tapos may pugs ano sa karagatan. Ibig sabihin either may pumasok na malamig or naghalo yung init at lamig, no? Mapagi siya ngayon, no. So ngayong araw ay Friday, no guys. I-update natin ang Dolomite. Yan. So dito guys, ano, may lumabas dito na bakal or yung pabigat o tubo na kanilang outfall, ano. Marami kasi nagtanong sa dati kong video, ano daw ang purpose ng tubo. Actually pinaliwanag ko na doon. Baka hindi niya lang napanood, no whole video. Ngayon explain ko, ano. Ang nakikita nyong bakal na yan po ay pabigat ng tubo para hindi siya lumutang sa tubig, kasi yan ay outfall. Itong tubo guys, yan, no. Actually dalawa yan, tatlo nga yan, no. Ito yung motorized na outfall na tubo, connected yan doon guys, oh. Yan. Kung nakita nyo yung dalawang tubo na yan po ang dinugtong nila or dinagdag nila noong nakaraan lang, yung nung kasagsagan ng ulan na binabaha ang Maynila. So nagreklamo ang mayor ng Maynila na binabaha. So maybe ang dahilan ay dito sa outfall sa Manila Bay. May tatlong outfall kasi dito guys, sa Manila Bay. So sabi nila ayon sa kanilang suspitsa, naapektuhan nung nagtambak ng Dolomite. Ngayon, ang outfall dito ay nandyan sa Quirino Avenue, dito sa may Remedios, and ito, no. Yung isa na yan, yun yung outfall na walang motor or gravity force lang ang tumutulak sa tubig para lumabas. Kumbaga yung natural flow lang niya. Although siyempre, no, nilagyan lang ng tubo para yung tubig niya ay doon matapon sa gitna. So yan ang natural flow. Ito naman yung motorized. Motorized bakit? Kasi may pump siya na connected doon sa may control room nila, no. So kung magbaha na ang Kamaynilaan, binubuksan nila yung pump, parang support lang siya. Kasi itong mga outfall na may gravity force lang ay baka hindi niya masustintuhan ang labas ng tubig. Yan. So ito ngayon ang nangyayari dito, no. Yan po ang purpose ng dalawang tubo na yan. Yan po ay outfall, no. Labasan po yan ng tubig sa mga kanal dito sa Maynila. So yan ang suspitsa nila na kaya binabaha dahil parang pigil ang paglabas ng tubig, no, dito. So kung itong isa ay HDPE pipe with the groove, no. Tapos ito naman ang isa ay alam ko carbon steel, no. So sa aking pagkakalam, dapat pag tubig, lalong-lalo na sa tubig dagat, hindi advisable ang carbon steel. I don't know anong bakal, basta yan ang alam ko, carbon steel siya, no. So hindi siya tatagal dyan. Kung nakita mo, kita nyo, parang may nakakabit na may mga kalawang na siya, kasi dagat ito, no. Hindi advisable ang carbon steel. Sa dagat, it's DP pipe at saka copper, no. So yan ang tumatagal sa tubig alat.
Diyan po ang explanation kasi sa dating video ko, maraming nagsasabi, ano bang purpose niyan? Ano bang ano ng tubo diyan? Ano bang gamit ng tubo diyan? So yan. Yan po ang ating explanation. Ngayon, sa gitna naman may tinanim na naman ng mga buya or tawag diyan ay mga basta no, mga yellow marking. Kasi sigurado bukas mayroon na naman ditong Dragon Boat Competition. Yan ang update dito. And then sa may H2O Hotel may nakita tayong malaking barko, no? Malaki as in parang doble yata no ng laki ng H2O Hotel H2O, no, sorry. Diba? So, I think sana nakatulong aking explanation para sa mga nagtatanong no sa dati kong video na ano daw ang gamit niyang tubo na yan. Yan yung explanation natin. So, diba? So, para sa akin hindi siya talagang pangmatagalan no ang design niya kasi tingnan nyo ang kanyang pabigat. Kung hindi ako nagkamali, may tali lang yata yan, no? Diba? So, parang para sa akin hindi siya talagang permanente. No, temporary lang siya. Kasi ang bakal pa ay carbon steel. So, baka, no? Hindi yan lang ang available na materials. So, sana, no, may nag-advise na instead sa carbon steel, dapat HDPE, pwede pa, matagal pa yon. At saka yung pabigat nila dapat ay steel na talaga na buhos at i-connect doon sa tubo mismo para hindi siya matanggal. Kasi sa gitna, alam nyo yung HDPE, pasalamat yung mga ibon, may napatungan sila, no? Kasi yung HDPE pipe yun, no, lumutang na. So, tuwang-tuwa yung mga ibon. So, I'm sure yung pabigat niya ay natanggal na. Yan. So, dito naman guys, ganito naman yun, ngayon ang itsura ng Dolomite pagkatapos ng tinulak ng payloader ang buhangin. Kasi nga, ang buhangin ay nakatambak na sa gitna dahil nga sa hampas ng alon. So, sa tulong ng payloader binalik no sa dalampasigan ng tubig ang buhangin. So, yan na siya ngayon. So, medyo malapad-lapad na. So, sa ngayon ay low tide at medyo mainit, no? Kasi nga humid, no? Sabi ko kanina, wala man lang kagalaw-galaw yung mga puno. So, ayan, di ba? So, yan ang update dito sa Dolomite Sand Beach. So, sa buhangin, sabihin na natin, naghalo na yung gray, kunting gray, at saka white sand. Pero no matter naman yan kung gray o white sand, ang importante malinis at maganda pa rin naman mamasyal dito sa Dolomite Sand Beach. Gray o white sand, basta malinis at fresh yung simoy ng hangin, okay pa rin yan, pasok pa rin yan sa atin guys. Yan ang update dito guys. Salamat mo, paki-click like, i-share, and subscribe na rin sa hindi nakasubscribe sa channel ko. Salamat guys.